Ang 803, si Director Teresito Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Director, maraming salamat. Good morning po. Si Ricky, live na po ulit tayo sa DCXL, sir. Good morning! Yes, yes sir. Good morning din po sa inyo. Opo. Sir, siguro unahin natin sa patuloy po ninyong pag-assess, pag-aaral doon sa nangyari pong 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani Province. Ano pong latest na nakuha po ninyong datos o information, Director? So as of 7 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 2023 aftershocks. Oh. And ang pinakamataas na aftershock is magnitude 6.4. Nangyari ito on the day na nagkaroon tayo ng main shock that was last June 8. Mm-mm. And we expect these aftershocks to continue within the next few weeks and even months. Wow. Matagal Pero pala. pero habang tumatagal naman, Humihina. humihina and kumukonti yung numbers. Mm-mm. Director, yung possibility na mataas uli yung magnitude, malakas uli, tapos posibleng masundan ng ganun katindi, wala na ho. Walang mangyayaring ganun. Or may Oo. Mahirap sabihin yan kasi again, nobody can predict when an earthquake would happen. Oo. So, we're hoping na yung 7.8, that is the main shock. Mm-mm. Kasi kung may mas mataas pa doon, yun na yung main shock natin. Yung 7.8 would be the foreshock. Wow, opo. So sana, wag naman. Mm-mm. But in other parts of the country, we have, na-mention mga kanina, we have 6 active trenches, kasama nandito yung Negros Trench. These are all capable of generating magnitude 8 and above earthquakes. Opo. Director, kung ikukumpara ito doon sa, binanggit nyo rin yung una tayo nag-usap nung lumindol na, di ba, mag-aanibersaryo nga po yung unang isa sa pinakamapaminsalang lindol, no, noong 1976. Kung ikukumpara yung nangyari nitong latest na ito, anong assessment po ninyo? Ano mga pagkakaiba? Well, yung 8.1, again, of course, mas mataas yun. Opo. And nag-generate yun ng tsunami. Yes. And 8,000 people died. Yung tsunami waves at the time, umabot ng 8 to 10 meters high. Mm-mm. Yung dito naman sa 7.8, of course, lesser yung magnitude. And this is, yung 8.1 is almost 3 times stronger than the 7.8. Mm. And yung tsunami waves natin is 1.4 meters lamang. And wala namang naging casualty as a result of the tsunami. Ayun, importante yun eh. Nagkaroon din ng tsunami pero mababa. Oo, 1.4 yung pinakamataas. Opo. Kasi sa isang television news na napanood ko, I think one of your people, parang nung nagkukumpara doon sa nangyari sa 1976 saka ngayon, may binabanggit po siya na ngayon kasi may mga early warning device as compared noon. Parang medyo na anuhan lang ako ng konti, naguluhan lang ako ng konti na ano pong ibig sabihin noon na, kumbaga, kung kukumpara noon na mas maraming namatay kesa ngayon na hindi masyado, how do we make sense of that, Director? Yung nangyari kasi nung 1976, it happened past midnight, tulad yung mga tao. Oo. Ngayon naman kasi sa atin, may nakapag warn agad tayo kasi may mga sea level stations tayo. Mm. And doon natin nakita yung 1.4 meter high na tsunami waves. Kumbaga parang nakapagpalikas din agad tayo ng mga tao. That's right. Alright. Sige po. So puntahan ko itong in-announce ninyo na paglilinaw, Director, na 4 na trench na ito. Of course, napaka-importante nga ho yung hindi naman ito kayang i-predict. Pero paano natin ito parang paghahandaan or parang historical, anong mabibigay po natin ditong information sa ating mga kababayan? Particular ho itong binanggit ninyo na Philippine Trench, East Luzon Trough, Manila Trench, Negros Trench at saka Sulu Trench, Director. Meron tayong, again, 6 na trenches, kabilang na dito yung Cotabato Trench, yung nabanggit nyo kanina. Opo. And in fact, hindi lang 8.2 yung capable, credible, maximum credible earthquake na pwede nila ma-generate. For example, yung Philippine Trench, it could go as high as 8.5. Wow. Yung East Luzon Trough naman, 8.5 din.
Yung Manila Trench 8.4, yung Negros Trench, yun yung 8.2, yung Sulu Trench 8.3, and yung Cotabato Trench 8.1. So, yun yung maximum credible earthquake na pwede ma-generate based on the length. But of course, hindi naman ibig sabihin na yun talaga yun. It could be like, say, yung sa Cotabato Trench, 7.8 yung nangyari. Pero yun na nga, meron tayong 8.1 which happened 1976. Yeah. Lahat po ito ay capable of course generating tsunami, no, Director? That's right. Oo. Lalo na kapag mababaw yung lindol, pwedeng mag-generate yan ng tsunami. Opo. Director, isa pa yon, mababaw, malalim na lindol. We know sa mga sinasabi na po ninyo na pag mababaw, mas malaki yung pinsala, kagaya na nangyari nga dito sa Sarangani. And then pag malalim, paano ho ba yun? Tama bang isipin na delikado pero hindi masyado compared sa mababa ang naging lindol? Paano ho natin dapat intindihin yon, sir? Okay, so sige, yung focus kasi doon talaga sa ilalim ng lupa, doon nang galing yung lindol. Say, Opo. for instance, magnitude 7.8 kasi yun yung nangyari nung 2 days ago. Oo. Kapag sabihin natin na 100 kilometers yung lalim niya, yung seismic energy natin as it travels towards the surface, humihina yan. Okay. So magbabaybay pa siya ng 100 kilometers. Pagdating niya sa ibabaw, mahina na, na-dissipate na yung para energy niya. nabasag na, oo. Oo, nabasag na. Whereas kapag nanggaling siya, say, 33 kilometers or say 10 kilometers, lalo na kapag 10 kilometers, pagdating niya sa ibabaw, malakas pa rin siya. Yeah. Kasi kunti lang yung nabawas sa kanya. Yeah. So, parang ganun yung mangyari. Yun. So, depende yan sa lalim. Apo. And based on historical records, halimbawa, ito lang sa Cotabato Trench, mas marami po ba ang mababang paggalaw dito kumpara sa malalim, or kumbaga mas madami, kaya nga yung 1976 ang daming namatay noon, mababaw yun. Ganun ba yun, Director? Yes, mababaw yun. Mababaw yung lindol na yun. Opo. And isa yun sa factors, and then at the same time, gabi. So, past midnight tulog yung mga tao. Alright. And siguro final point ko, Director, yung ito ho bang ganitong mga kondisyon? First, tinanong ko sa inyo, lahat naman ito, definitely capable nga of tsunami. In terms of preparation ba natin, government approach, ano yan, meron na tayong kautosan na paalisin lahat po ng mga residente, halimbawang nasa near coastal area na posibleng tamaan kapag ka naglindol po ng ganito, itong particular yung mga malalapit sa trenches na ito, Director? Mahirapan tayong paalisin sila kasi for one, 66 out of the 82 provinces are coastal provinces. So that's more than 60%. So hindi man natin pwedeng paalisin yung mga kababayan natin. So, ang kailangan lang nila maintindihan or dapat alam nila yung natural signs of an impending local tsunami. Kasi 5 minutes lamang, kapag 5 minutes lamang like nangyari na 76, walang tayong time to warn. So dapat yung mga tao mismo, sila mismo yung alam nila ano yung gagawin kapag may malakas na lindol and nasa dalampasigan sila. Yun. Mga coastal community. So, una, if there is a strong shaking na halos hindi na sila makatayo. Pangalawa, kapag napansin nila na biglang bumagsak ang dagat. And pangatlo, kapag may roaring sound na nanggaling sa dagat. Kahit isa man lang dito sa tatlo ang kanilang ma-observe or ma-perceive, then they have to move away. Sila na mismo, they have to move away, evacuate, and move to a higher ground kasi pwedeng magkaroon ng tsunami. Ang nangyari nung June 8, may mga videos ako nakikita. Nagsi-Facebook live pa, nagvi-video pa. Nako. Nakikita nila na bumababa na yung dagat. Nagvi-video pa sila. So, paano kung malaki na pala na alon yun? Oo nga po eh. At so, yung bumalik. So, naging casualty pa sila. So, yun yung dapat. Well, kami naman sa TVOX, kailangan pa rin namin paigtingin, especially yung coastal communities, yung information dissemination campaign. Opo. Kasi nga, parang tayo dito sa yung master na natin yung back over and hold. Yeah. Well, hindi naman na master, but people are more aware now than 30 years ago. Pero sa coastal communities, sa tingin ko, ang laki pa ng kailangan natin gawin. Kasi nga, hindi aware yung mga tao. Kasi nga, kung aware ka na, isa yan sa mga palatandaan, hindi ka na doon sa Facebook Live. Dapat tumakbo ka na. Oo nga. So,
kailangan natin paigtingin. The thing is, unlike kasi sa storm surge, every now and then meron tayong bagyo and nagdudulot yan ng malalaking alon. Sa tsunami kasi, bihira lang nangyayari yan. So people are nagiging Complacent. lax and complacent. Yun yung tinatawag nating normalization bias. Right. Hindi naman sasabihin nila, it didn't happen in my recent memory, so it will not happen in my lifetime. But the thing is, it happened before, bago tayo pinanganak, and it will happen again. Wow. Director, napaka-enlightening nung binanggit po ninyo, no? So sa mga sinabi ninyo, ang taas na ng awareness natin in terms of duck cover and hold, number 1. Number 2, maybe sa mga urban areas, mataas nga ang awareness and maybe yung preparedness somehow relatively. Pero maganda yung binanggit ninyo na ang daming coastal area sa atin, pero yung mga kababayan natin kulang pa yung kanilang kaalaman doon. Oo, lalo na yung binanggit po ninyo na it takes only several minutes, no? That's right. Opo right. 5 minutes lamang. Oo, 5 minutes. Yung po yung empirical po yung director na yung 5 minutes. Yes. Wow. Yung nangyari noong 1976, 5 minutes lamang after the main shock, dumating yung tsunami wave. Wow, naku po, ay siya. Director, katuwang ninyo kami dito sa media kung sa mga ganitong information dissemination. Kaya po talagang salamat sa inyo pong laging pagpaunlak sa atin. And marami tayong radyo, academe, lahat ng civil society organizations dapat gumalaw dito. Thank you, Director. Salamat po sa information at sa panahon. Maraming salamat din po. Thank you, sir. Si Director Teresito Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology.